pakitang tao ang mga narcissist. Alam niyo ang mga narcissist, meron yung tinatawag na pseudo life. Ito yung pinakikita nilang pamumuhay sa mga tao. Pero hindi talaga sila ganun. For example, yung iyong husband, kapag ka lumalabas ng bahay, sobrang bait. Matulungin, maunawain, hindi nagagalit basta-basta, kalmado. Kaya ang tingin ng mga tao, siya ay leader o siya ay isang mahusay na tao. 'Di ba? So, yun yung mga senaryo dyan eh. Dadating pa nga sa point na kung saan pag mayroong nagkakagulo o kaya may mag-asawang nag-aaway, tatawagin yung mister mo. Magtataka ka ngayon, bakit si mister ang tinatawag? Eh, mismong sarili niya, kaming mag-asawa ay lagi ng kagulo din eh. Tapos si mister mo ay to the rescue. It's because ang tingin ng mga tao sa kanya, iba. Sa tunay niyang pagkatao, ang tawag doon ay pseudo life. Remember that, pseudo life, yung ipinakikita niya sa mga tao, sa in-laws, sa kanyang in-laws, sa kanyang katrabaho, kung may negosyo, sa mga kapartner niya sa negosyo, mga customers, iba yung ipinakikita niya. Sa social media, pag nagpo-post sa Facebook, iba yung pinakikita niya, iba yung pinakikita niya sa TikTok, iba yung pinakikita niya. So, ang tawag dun sa mga ipinakikita niya na mga positibo, na mga positive things, no, pseudo life yun. Okay? Tandaan nyo, pseudo life. And wag nyong papatunayan sa mga tao na siya ay ganong tao. Wag nyong ipapakita o kaya ay patutunayan na masama ang asawa nyo o ang asawa nyo ay nagbabalat kayo lang. Bakit? Dahil malalagay kayo sa alanganin. Bakit? Paghihinalaan kayo ang may problema. Paghihinalaan na kayo ang dapat na kastiguhin o dapat na ayusin dahil kayo may problema. Dapat itong si Mrs. ang Mrs. niya yung yung ating ginagawa ng paraan dito, inaayos. Kasi siya yung may problema eh. No, kausapin natin yung Mrs. Baka naman magagawan ito ng paraan pagka nakausap natin. Samantalang yung Mrs. ang inabuso. Nung narcissist na husband. Kaya wag kayong gagawa ng hakbang upang patunayan na siya ay masama, ikaw ay tama. Kasi ang galing mag-twist ng mga narcissist. Yung kanyang mga kaibigan, mga kakilala, na-control na niya yung mga yan sa pamamagitan ng pagpapakita ng pseudo life. Okay? Kaya ano ang pinakamagandang gawin dito? Manahimik ka, magplano kang humiwalay. Wala na akong maibibigay sa inyong ibang paraan para matapos na ang pang-aabuso sa inyo. Dahil totorturin ang utak ninyo ng narcissist forever and ever. Amen. Wala itong katapusan. Dahil ang narcissist, kapag yan ay tumanda, palala ng palala ang pagiging narcissist yan. Lalo na kapag maedad na yung mga 50s, 60s, inaku po, maraming mga pangyayari, even sa ibang bansa, na mga storya ng narcissist na tumanda, lalong lumala. You see? So, if you love yourself, you need to evacuate. Okay? Evacuate na sabihin, si sir, nagpo-promote ng separation, nagpo-promote ng divorce yata, ng annulment, ng kaguluhan at paghihiwalay ng pamilya. I'm not promoting that. I'm promoting peace. I'm promoting mental health. Remember, kapag nagstay ka dyan, masisiraan ka ng mental health. Okay? So, I'm promoting mental health. Here, wala akong pakialam doon sa inyong marriage. Wala akong pakialam doon sa pumasira yung marriage nyo. Bakit? Bakit ako walang pakialam doon? Kasi yung marriage na yon matagal nang sira. The moment na nagpakasal ka sa narcissist, toxic na yan. Nakukuha niyo yung point. Kaya pag ako nag-advise, nagbibigay ng advice, wala akong pakialam doon sa marriage. Why? Because the marriage is already rotten. Do you get my point? Nakuha niyo yung gusto kong iparating sa inyo. Nakukuha niyo talaga. Kung nakukuha niyo talaga, hiwalay kayo eh. Because I'm concerned with your mental health. Ayokong makakita ng mga babae na naglalakad ng hubo
sa kalsada, nasiraan ng ulo. So ang takeaway ko dito, no, if you experiencing this kind of situation, no, pinakamaganda hiwalayan mo. Okay? And kung hindi pa kayo makahiwalay, magplano kayo. And then pagkatapos nyo magplano, i-execute nyo na yung plano nyo, sumipat na kayo. Mas maganda kung mas mabilis para hindi kayo maapektuhan, hindi masira ang mental ninyo. Yung mental health nyo hindi you know what I mean, hindi maperwisyo. Okay? That's for now.